Lagi ba nagdo-drawing ng mahalay na bagay ang anak mo? Huwag mo siyang pagalitan o ipahiya. Ang drawing po ng anak mo, yan ang bintana ng isip niya. Ito po ang tamang paraan para tanungin natin ang anak natin ng art niya nang hindi siya natatakot at hindi tayo nagagalit. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting content na naman po tayo. Sino po sa atin dito ang nakakaranas na pagtingin mo sa ginagawa at dinodrawing ng anak mo, bigla ka na lang magugulat o ma-awkward dahil para may nakita kang medyo mahalay o hindi angkop na figure sa drawing ng anak mo. Ang una po natin naging reaction, nag-aalala po tayo o nagagalit tayo kung saan nakita yun ng anak natin o kung may problema ba siyang pinagdadaanan. Kaya ito guys ang ating floating question for today. Palagi ba nagdo-drawing ng mahalay na bagay ang anak mo? May ibig sabihin po yan, mami at daddy. Madalas guys, ang nakikita nating mahalay ay isang misinterpretation lang po natin o simpleng pag-explore ng anatomy ng anak natin. Ang pagdodrawing po, yan po ang pinaka-natural na paraan ng bata para i-express ang kanyang emosyon, i-express po ang kanyang curiosity, o pag-express ng konsepto na hindi niya kayang sabihin verbally. Kaya sa halip po na magalit o matakot tayo, gagamitin po natin ang drawing ng anak natin bilang bukas na pinto sa isip ng anak natin. Gamitin po natin guys ang Guhit lesson for today. G-U-H-I-T. Ang layunin po natin daddies at mommies ay tanungin po natin ang anak natin ng walang judgment para maging komportable siyang mag-share ano yung dinodrawing niya. First letter natin guys, no, G or gabay. Gabayan ang tanong at huwag muna tayo mag-assume. Huwag po tayo magtanong ng, bakit ka nag-drawing ng ganyan? Instead po guys, magsimula tayong magtanong ng walang mali siya na tanong. Nagtanta ng drawing mo. Kwento mo naman sa akin kung tungkol saan yan. Anong pangalan ng tao yan? Hayaan mo siya mag-explain. Huwag ka mag-judge agad. Second letter natin guys, no, U or unawa. Unawain natin ang visual communication ng bata. Tingnan po natin guys yung drawing niya bilang representation niya. Kasi guys, pag nag-drawing yung anak mo ng malaking ulo o malaking tenga, maaaring indikasyon yan na gusto niyang makita o marinig siya ibang tao. Ang hubad po na tao na figure na tinodrawing niya, maaaring curiosity niya sa anatomy, hindi po sa mali siya. Third letter natin guys, no, H or hinga. Huminga po tayo ng malalim, huwag po tayo magpanik. Kung may nakita ka talaga nakaka-alarma, huwag po tayo mag-react ng malakas. Panatilihin po natin kalmado ang boses natin at tanungin po natin ang anak natin sa pribadong lugar. Ang pagpanik at ang galit mo, yan ang papatigil sa anak mo para mag-share siya. Third letter natin guys, no, I or ingat. Ingatan at itago po natin ang reaction at ang action natin. Maging kalmado po tayo sa pagtingin ng drawing ng anak natin. Kapag kailangan na po nating ituwid, iwasan po natin na magpanik. Gawin po natin ito ng kalmado. Maaari po natin sabihin sa anak natin, Salamat sa pag-share ng drawing mo ha. Para saan pala yung drawing mo o yung pamilyang drawing mo? i-focus po natin guys sa safety at personal boundaries ng reaction natin. Ang komento natin. Last and fourth letter natin guys, no, T or tulong. Maghanap po tayo ng tulong may nakikita tayong alarming masyado. Kung madalas na may temang sadness, galit, o nakakabahala yung drawing ng anak natin, tapos napansin natin may pagbabago sa ugali niya, maghanap na po tayo ng tulong sa isang child therapist o guidance counselor man. Ngayon ko na-realize guys na ang drawing ng anak ko ay hindi senyales na malaswa ang isip niya. Yan po ay isang malalim na pag-communicate ng anak ko sa curiosity niya, sa emotion niya at kung paano niya nakikita ang mundo. Huwag po tayo agad mag-judge, mommies at daddies. Gamitin po natin ang guhit lesson para mag-open ng malalim na pag-uusap at unawain ang nasa loob ng anak natin. Ang sagot po sa tanong na, palagi ba nagdo-drawing ng mahalay na bagay ang anak mo? Kung oo po, magtanong po tayo ng gentle lang at makinig po tayo sa kwento ng anak natin. Ang pinaka-epektibong solusyon, i-guide po natin ang anak natin sa guhit lesson na na-discuss natin kanina. Ikaw, daddy at mommy, anong pinaka-nakakagulot o pinaka-nakakalang sense na drawing na ginawa ng anak mo na kailangan mong piliting intindihin ang kahulugan? I-share mo naman yung storya mo sa chat box para makatulong sa iba.